Hello, kumusta kayong lahat? This is Justin, Talk News PH. Magandang hapon sa ating mga OFWs, wherever you are in the world. At bago tayo magsimula, paki-press na lang yung like. Then, try to share this video. And doon sa mga dumaan dito sa Justin Talk News page, mga bago nating viewers, paki-subscribe. This afternoon, pag-usapan natin itong bagong palabas na naman ng pamahalaan. Successful na yung pag-uusap between Iran and the Philippines. Yung ambasador ng Iran, sinabi nila na kinausap daw nila na bibigyan ng no hostile status yung mga barko, o kung mayroon bang barko na dumaan na bearing ng crude oil para sa Pilipinas. Kasi sa pagkakaalam ko, wala naman tayong barko eh. May barko bang Pinose? Wala na nga tayong dipo. Ang Petron. Pero ang Petron, I don't know kung may sarili silang barko. Meron ba silang sariling barko? Umu-order din sila doon sa mga exporter from UAE or the Middle East or Iran. But I don't think na sa Iran tayo kumukuha. Parang UAE, Bahrain, Oman. Doon tayo kumukuha ang Saudi Arabia. Mostly Saudi Arabia. So, kung sabihin natin na humihingi tayo ng non-hostile status, na ngayon yun ang pinaprop up ng maraming mga trolls, ng mga mainstream media na napaka-successful lang ginawa. This is pure hagwas. Ibig sabihin, hindi yan totoo. Yan ang unang reason. At meron bang mga lumabas sa Strait of Hormuz? Meron naman tayong narinig. Doon sa kabila, sa Saudi Arabia, doon sa Yanbu. Marami doong nagkarga ng oil, pero sa napakahaba ng pila doon, dahil ang capacity ng Yanbu, ito yung GT or crude oil loading station ng Saudi Arabia, na threaten na nga yan ng Houthis ng Yemen, is 1,800,000 barrels a day lang ang makakarga, at napakahaba ng pila doon sa pagka ngayon. Yung sa UAE dito sa may Oman, I don't know, kasi binumba ng yun eh. Sabi nila bumalik na rin daw, bumumba ng Iran yung area na yan, dahil halos kaharap lang ng Iran yung sa yun, Fujiwara, ng Japanese area na crossing the Omani Desert galing ng United Arab Emirates. At mas mababa ang capacity noon, 1.2 million barrels lang a day. Kaya may pila din doon kung nagpatuloy sila ng loading offshore. Ang GT nila nasa malalim na lugar, at doon nagkakarga yung mga oil tanker, mga super tanker, at yung hindi mga super tanker, doon nagkakarga. So ganyan kahaba ang pila. At depende din yan sa presyuhan. Medyo mataas ang presyuhan. Kung sino maka-afford ng presyo na yon, kung sino nakauna pag pila doon, sila lang ang makakuha ng oil up as of this time. Kaya yung sinabi ng pamahalaan natin, pangtakip lang yan sa totoong sitwasyon na wala talagang nagawa ang administrasyon ni Bangag para ma-resolve itong problema natin sa petroleum products, na ngayon ay nagmanifesto na sa pagtaas. Magiging na yan, extreme na ang pagtaas niya na hindi nakakayanin ng mga consumer. Ngayon, anong balita? By next week, that is April 7, tataas na naman ng 30 pesos from 140 dito sa Metro Manila, magiging 170 ang presyo ng diesel per liter. At there's a probability na sasabay din niyang gasolina. Ang gasolina siguro more than 100 na yan. From 90 o 89, probably maging 110 yan or 100.
102, ganyan ang maging presyuhan yan pagdating ng April 7. At tandaan natin, hindi pa matatapos ang gulo dyan, matagal pa. So itong sinasabi na may assurance daw yung ambassador na protektahan yung mga barko natin. Unang-una, wala nga tayong barko. Pangalawa, ang petrol, may sarili ba yung barko? Nakita mo naman yung mga flag carrier na mga nagdadala ng oil, yung huli na galing ng, sabi nila galing Russia, na ayaw nga confirm ni Ramon ang nagaling ng Russia. Bukod sa may embargo na in-implement ng US na bawal nga mag-export ang Russia dahil nga sa kaguluhan ng Ukraine, ayaw nila bigyan ng pera ang Russia para mapatuloy yung gera dyan sa Ukraine, kaya nagkaroon ng oil embargo sa Russia. Pwede yan ang maging reason ni Ramon. Pangalawang reason, hindi talaga galing ng ng Russia yun, kung hindi galing ng Saudi Arabia na ngayon lang dumating. Ilang barrels lang ba yun? Ang liit lang ng crude oil. At sabi ni Ramon, ang mag-focus sila sa production ng jet fuel para sa mga eroplano at LPG. Kasi ngayon tumaas ng husto yung LPG, ngayon nasa 1,600 o 1,500 per 11 tank cylinder, 11 kilogram cylinder. So nakikita natin na puro pabango lang ito sa administrasyon ni BBM. Pati PTV, PTV4, pinipicture pa yan. Sino bang ngayon, ito, unahin muna natin ang ambasador. Meron kayang kontak yung ambasador niya yan doon sa bansa nila? Na wala namang matinong namumuno ngayon sa Iran. Dahil namatay na ngayong supreme leader nila si Khamenei, nasa Senate yun ng missile ng IRDC, Israeli Defense Force, F-35 jets, pinaputukan yun ng precision guided missile. Maraming namatay doon, kasama yung mga malalaki, matataas nilang cabinet secretary with Khamenei, Ayatollah Khamenei. At yung kasunod sa kanya na inappointin nila ng mga ministers, na-assassinate din yun. Ngayon, pumalit yung kanyang anak. Nagkaroon ng attempted assassination at ngayon hindi na nga lumabas. Maraming naghinala na hindi lang yun wounded, baka mortally wounded. Hindi na talagang kayang tumayo at ayaw na nga magsalita kung buhay pa. Maraming nag-assume, pati yung IRGC, gusto na nila sila mag-take over, gusto nila magkaroon ng military junta, pero nagkaroon sila ng conflict dyan sa presidente at yung foreign affairs secretary, yung nakipag-usap ni President Trump. Ngayon gusto magkaroon ng deal na inayawan niya yung unang deal nila. Unang deal nila na 15 points conditions na pinataw ni President Trump na hindi nila tinanggap. So anong present situation ngayon? Walang existing na government na talagang nag-manage kung hindi yung mga sundalong IRGC. Wala nang communication. In fact, din nag-usap sila ni President Trump. Hindi sa internet o whatever. Kung hindi, kino-course nila doon sa isang Pakistani minister na yun ang nagpapadala ng mensahe kay President Trump. Tapos sabihin mo, may assurance yung ambassador, ina-assure ng IRGC. Sa totoo lang yung IRGC dyan sa Strait of Hormuz na yan, mga independent na na yan, commander ng IRGC. Kasi na disconnected na sila sa main batalyon or company nila. Wala na eh.
Yung mga commander nila na matataas, patay na lahat yun. So, sino magbibigay ng desisyon? With regard to the protection of dyan sa mga barko na dadaan dyan, paano sila nakakontak? Ibig sabihin, kontak kaya ng telepono lang kaya? Hindi kaya na ang lahat na communication system dyan ay sinira ng US. In fact, wala ngang internet ngayon sa Iran, buong Iran wala. Nakapalabas nga sila kagabi ng isang broadcast, pero parang madali ang broadcast lang yun, nawala na kaagad. Para lang tungkol dun sa isang F-15 na bumagsak ng US. Ngayon, so itong kasinungalingan na pinapalutang na mainstream media para lang sabihin na may ginagawa ang Pangulo, ang administrasyon ni Bangag. Nasa katotohanan wala naman. Walang katotohanan. At ang Strait of Hormuz wala nang dumadaan ngayon. Nagkataon lang yung last week na may pinadaan. Tsaka yung unang week may dumaan, second week yata yun na may pinadaan na Thailand cargo ship na pinaputukan din ng drone ng mga sundalo na Revolutionary Guard ng Iran. At yun nasunog. Ang pinaputok nila doon ay parang submarine na maliit na drone, na may parang torpedo rin siya. At tinamaan yon, sumabog. Hindi naman kaagad sumabog, nasunog muna bago sumabog. Cargo ship yun, walang kargang oil. Ngayon, na-extract yung mga tripulante at after ma-extract, sumabog yun. Nagkataon dumaan itong petroleum tanker, may kargang liquefied natural gas na Russian flag na damay, sumabog. Kaya yung iba na gusto mag-attempt na dumaan, back out sila. Wala palang pili itong IRGC. So hindi na sila tumuloy. Yung sinasabi na 2 million ang toll gate, walang kumagat niyan. Ang kumagat niyan yung dalawang Chinese na tanker lang na dumaan dyan. Wala nang kasunod noon. Hanggang ngayon walang kasunod. Kasi nagsisimula na yung UH-64 na mga Apache helicopter maglilinis dyan. Pinpoint through satellite yung mga tunnel na kung saan tinago ng mga Islamic Revolutionary Guard yung mga missile nila at mga drones sa loob ng mga tunnel na nandyan sa mga pampanging bahagi, mga cliffs, bahagi dyan sa coastline ng Hormuz Strait. Yun ngayon ang tinutukan ng 18 air hugs na eroplano ng US, na jet ng US, na gusto nila i-dismantle yan. At baka sa April 6, kung saan matatapos itong ultimatum na binigay ni President Trump, lulusubin na yung coastline ng Strait of Hormuz ng mga Marines na nakahanda na nandyan sa dalawang aircraft carrier na yung USS Boxer, USS Tripoli at yung Gerald Ford at George W. Bush nakahanda na dyan, kasama na yung Itisikan Airborne unit. So ganyan karami dyan ang nandyan na sa paligid ng Iran. At sa tingin ko hindi matatapos ng 2 linggo, 3 linggo yan. Abutin pa ng buwan bago i-clear up ang Strait of Hormuz na maraming minang nakabaon. Yun ang pinakamahirap na gagawin na tanggalin. Pero dahil nakadaan naman yung mga barko pa isa-isa nung nauna, mga Chinese ship na nagbibigay daw ng 2 million na toll gate. So meron pa yung safe area. Ang problema niyan kung bago mag-withdraw dyan ang IRGC, kung lalagyan ng mines. Kasi napaka-complicated yung pagtanggal ng mines. Lalo na kung magnetic
Pagdaan ng barko, parang electronic magnet lang. Makikita yung hull ng barko, sumasabog. Ganun. Parang may sensor, may dadaan. Mahirap daw yun tanggalin. It will take a lot of weeks or months para i-remove lang yung mga device ng mga mines. So yan ang problema dyan. So hindi yan walang katotohanan yung sinabi nila na yung mga Iranian ambassador, baka nag-iisip na yan ng mag-asylum sa US kung completely babagsak yung sa Pilipinas, asylum dito sa atin, dahil yun ang ginagawa ng maraming mga ambassador at ang kanyang mga empleyado sa embassy na mag-asylum na lang sa bansa kung nasaan sila. Kung hindi sila ikukulong, kung utos ng US na ipapakulong yung mga nagtatrabaho sa embassy, delikado, di ba? Kaya walang napaka-weird niyan na may contact pa sila sa IRGC doon sa Strait of Hormuz. Kasi ang mga commanders na nandiyan sa IRGC, wala na yung contact doon sa pinaka-tuktok. Kasi walang namumuno ngayon sa Islamic Republic of Iran. Yan na lang yung presidente nila. Wala namang control. Ngayon, yan ang situation. So, itong palabas na pag-usap tayo sa Iranian ambassador na yan, ayan nga, ulitin ko, baka mag-asylum lang yan sa Pilipinas. Makikita natin pagdating ng ilang araw, simula ngayon, kung totoo ba yung sinabi nila. Unang-una, wala tayong barko. Ang Petron, iwan ko lang kung may barko yan. O umu-order yan, nag-hire lang yan ng barko. Diba? Sa atin yung karga, pero hindi sa atin yung barko. So, protektahan natin yung karga natin, sabihin na atin yun. Kaso wala nang government ang Iran. So, ganyan ang sitwasyon. At mga optics nila, para lang pagtakpan itong kawalang ibig sabihin walang ginagawa itong pamahalaan na to para ma-resolba ang problema natin dito sa presyo ng diesel at gasolina. At anong i-expect natin? By next week, tataas ang presyo na lahat ng bilihin at lalong lulubog ang ating ekonomiya, mahihirapan ang mga mamamayang Pilipino. Kawawa talaga tayo sa sitwasyon ito. So, sa episode na to, hanggang dito na lang siguro tayo at salamat sa pagdalo ninyo. But before leaving this channel, press like and then share. Then for those who are new to this channel, Justin Talk News page, press ng subscription button. If you have been in this channel for quite a number of times na nakalimutan niyo mag-subscribe, subscribe na po. So maraming salamat at God bless sa ating lahat. Salamat po.